ba si Kristo? Hindi po, nagpapaalaala lamang siya. Kaukain siya. Matuto ka lang mabuti ugali. Huwag ka chismoso at chinismisan mo pa mahinang po-make up Ang na-pick up katakot-takot din kasi nungalingan. Kala nyo ba'y tatantanan ko kayong dalawa? Gusto nyo, humanap pa kayo ng kakampi nyo, hindi ko aatrasan kayo Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo mga ka-U3 sa another na naman po na episode. Gusto ko lang po magpasalamat kasi I was checking the number of subscribers po sa U3. We have more than 159,000 so konting kembot na lang, 160,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po. At sa ating episode ngayon, syempre po, ang most in-demand na preacher dito po sa U3 na nire-request nyo po lagi, radio show ni Brother Eli. At nakita po natin na maraming ganito po si Mr. Felix Moore, kung di po ako nagkakamali. Yan po yung name ng YouTube channel at meron nga po siyang mga na-feature po ng mga classic na radio show ni Brother Eli at yan po ang bibigyan natin ng opinion, bibigyan natin ng reaction sa ating episode ngayon. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So mga ka-U3, alam nyo na po yan sa mga nakasubaybay, hindi po ako member ng Church of God. Ako lamang po isang hamak na video reactor. Kaya relax lang po kayo sa mga bashers po natin. At gusto ko din po magpaalala, if you like these kinds of contents, ang tuition fee po natin mga ka-U3, thumbs up. Ayan, very important po yan. So kung lahat po ay klaro na, let us watch this. Actually, let's listen to this audio recording. Samahan niyo po ako. Let's go. Patatangay doon sa mga sinasabi ng mga pastor na yan naman ang wikang relihiyon, pare-parehong sa Diyos yan. Kaya lamang ang wika, nagkakaiba. Ang nagsasalita po si Brother Manning Manzanilla. Ang aral sa mga tao. Pero ayan sa Diyos din yan. Yan ang mga madalas na wika ngay panghibo na ginagawa ng mga mangangaral. Yung nagsasabing lahat na relihiyon ay sa Diyos, alam mo na siya na siya manluloko. Yung nagsasabing lahat ng samahan ay sa Diyos, alam no na siya manluloko, hindi niya kayang patunayan siya sa Diyos. Kaya idinadamay na lang niya yung sarili niya doon sa iba. Ganun lang yun, madaling ispilingin niyo, kapatid naman Ngayon, doon sa tanong ng ating tagapakinig na paano makikilala ang isang sinungaling o bula ang mangaral, ang unang-una, yan ay nagdaragdag sa salita ng Diyos. Ngayon, maaari sabihin ng iba, ang dinagdag lang naman isa lang naman yung abulyan ng Huwebes. Oo. Kahit na po isa lang ang idagdag doon sa talagang nakasulat sa Biblia, pakinggan nyo dito sa 26:2 ng aklat ni Jeremias, ganito ating mababasa. Dito naman po sa aklat ni Propeta Jeremias 26 ang talatay 2, ganito ang mababasa natin. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon. Ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Di tinampo ninyo. Ang isang malaking kasalanang ginagawa ng mga tao yung bawasan yung salita ng Diyos. Or dagdagan. Alam mo kapag naman yung salita ng Diyos, kahit isang salita bawal na bawasan, Ibig sabihin nun, kahit naman isang salita bawal din na dagdagan. Kaya halimbawa, dinagdagan mo na yung nasa Biblia, abulo yan ng linggo, dinagdagan mo na ng Huwebes. Sinungaling ka na nun. Lalo na kung dadagdagan mo pa ng mga anibersaryo, mga handog sa sanggol na merong pakimkim at mga tanging-tanging handog at saka may ikapo. Oo, tapos at saka pag nag-aaral ang mga manggagawa ministerial bukod yung abuloy ng Huwebes Linggo meron pang abuloy ng mga manggagawa para sa obispo. At meron pa rin abuluyan na ukol sa chapel construction, may abuluyan pa rin ukol sa marami hindi makayang isalaysay na lahat, kapatid naman Alam nyo mga kababayan,
ang isang napakalaking ipagkakakilala ninyo doon sa mga manluloko, mga magdaraya, mga sinungaling na pastor, yung pera. Pakinggan nyo sa unang Timoteo, sa 9 hanggang 10, ganito ating mababasa. Ito po ang pahayag sa atin. Datapwat ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba Love of money. ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ayun. Kaya po, ang isa sa pinakaugat na pinanggagalingan ng pandaraya ng mga ministro yung pagmamahal o pag-ibig sa pera. Alam nyo, hindi nabubusog yan. Puro abuloy ang gusto niyan at hindi naman natatapos yung paghingi niya ng abuloy. Pakinggan nyo sa 5 at 10 ng aklat ng Ecclesiastes, ganito nakasulat. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. Nabubusog ba kapag naman eh? Hindi po. Siyang wikang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. Kami po gumagamit din ng pera. Kailangan din namin ng salapi. Pero ang pinagkakaingat-ingatan namin yung kami umibig sa salapi. Sapagkat ang sabi ng Biblia, yung umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. Kaya po, delikado pag ang natagpuan yung ministro umiibig sa salapi. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng umiibig sa salapi? Iba yung umiibig sa salapi kaysa sa nangangailangan ng salapi. Of course. Walang gawain sa panahon natin ito na Hindi na maiiwasan mo ang paggamit ng salapi. Karamihan sa ginagawa ngayon ng tao ay ginagamitan ng salapi. Ito kung pagsasalita namin dito, gumagamit kami ng salapi. True. Bago kami makarating dito, gagamit kami ng salapi. Ang totoo, lumalakad ka sa daan gumagana yung salapi. Yung gasolina, yung goma ng sasakyan, yung makina. Yan ginagamitan ng salapi. Kaya kami nangangailangan din ng salapi. Pero ang napakasama sa isang mangaral yung maibigin sa salapi. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya mapapansin ninyo, ngayon, marami niyang mga pagkakakwartahan ng mga misyon, mga palimusan sa daan at sari-saring mga negosyo ng mga ministro dahil sa pag-ibig sa salapi. Ano ba ang ibig sabihin ng umiibig sa salapi? Ang ibig sabihin ng umiibig sa salapi, mas mahal niya yung salapi kaysa doon sa kanyang inaakay, kapatid naman So gusto ko lang po magbigay ng kaunting input lamang dahil marami po sa atin, common po yan, no? Ang tawag po natin sa English, misconception. Ang love of money, di ba? Yun ang nakasabi doon sa Biblia. Pero ang sinasabi ng iba, akala nila, money is the root of all evil. Hindi po totoo yun, di ba? Kasi depende naman po sa paggamit ng pera. And sa atin lang naman po, kunwari sa U3, of course, we spend a lot sa production po nito. Meron po tayong 2 editors, isang staff. Importante po ay ma-maintain natin yung channel. And we have to spend money and time also and energy mga ka-U3. Pero ang sinasabi ni Brother Eli rito, magkaiba yung may pangangailangan sa pera kumpara sa nagmamahal, no? Meron ng pag-ibig sa salapi mga ka-U3. Going back, so ito pong main po na paksa ng sinasabi ni Brother Eli. Hindi ko pa po ito obviously naririnig, pero ang ating initial po na idea is dahil may nagtanong daw po sa kanyang programa, paano malalaman na bulaan ang isang preacher. So ang isa daw nga po nun is nagsasabi yung preacher o isang church leader na
lahat daw ng reliyon ay mula sa Diyos. And honestly mga ka-U3, it really reminded me of the latest na pronouncement ni Pope Francis mga ka-U3 saying that all religions daw are paths to God. So sa mga Katoliko po natin na tagasunod po ng U3, ano pong masasabi niyo dyan? Do you agree with Pope Francis' perspective na ang lahat daw nga po ng reliyon ay patungo sa Diyos? O mas naniniwala po kayo kay Brother Eli na for him, Brother Eli, na hindi yan tama at bulaan po kapag sinabi natin na lahat ng reliyon ay patungo sa Diyos? So, please comment below mga ka-U3. Anong sinasabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 12:14? Pakinggan po ninyo ang nakasulat na ito. Ito po ang pahayag naman ni Apostol Pablo pa rin sa 12:14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarihan sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sino hinahanap ng matakaw sa pera? Yung inyo. Doon sa ibang salin po, ang inyong kabuhayan na nakalagay doon. Oo. Kaya yung hindi matakaw sa pera, kagaya ni Apostol Pablo, hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Nauna sa prioridad ng isang mangaral na sa Diyos, yung kapakanan ng miyembro kaysa doon sa pera. Kaya si San Pablo, kahit maubos ang pera, gagamitin niya yan sa kapakanan ng miyembro. Pakinggan nyo sa isang talata pa rin ng ikalawang Korinto. Pakinggan nyo. Ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti. Ano ang gagawin ni Pablo, kapatid naman Maliwanag po ang sabi ni Pablo, ako ang wika'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugol. Yung mga ngaral na iba ngayon, gumugugol ba? Sila ang ginugugulan at parating sila. Parating sila. Oo. Hindi nagkakaroon ng pagkakataon na yung mga ngaral gumugugol sa miyembro, kundi ang ginagawa ng mga mangaral ngayon, sila na lang ang laging ginugugulan, sila laging inaabuluyan, sila laging binibigyan, pero walang pagkakataon na sila naman ang nagbibigay sa kanilang inaakay na miyembro. Diyan yung makikita yung mga umiibig sa salapi. Yan ang mga sinungaling na mangaral. Mga pagkakakilanlan niya ng mga mangaral naman luloko. Yung tanong ng ating kapatid. Ano yung tanong, kapatid naman Si Alvin Corpus po ng Bantog, Cabanatuan. Ano ang kanyang inaanimang, kapatid naman Pila hindi po niya sinabi rito. Akala ko may narinig akong JIL. Ay, yung ano po yun, yung taga Cavite po yun. Meron siyang sulat niyan. Sasagutin natin yan, bigyan lang natin ng daan ng ating hinggil. DZME. Sa papaano malalaman ang bulaang tagapangaral ayon sa Biblia? Naipakita na po namin sa inyo sa pamamagitan ng ilang minuto nating pag-uusap-usap na yung bulaang mga ngaral, ang isa dyan, yan ay mahilig sa pera. Ang gusto niya is yun na lamang kabuhayan ng miyembro ang kanyang inaasinta. Hindi gano'n ang ugali ni Pablo na mangangaral ng Diyos, mga magulang at mga kapatid. Ang sabi ni Pablo, ako'y gugugol ng may malaking kagalakan at pagugol. Kaya pagka kayo nakakita ng pastor na walang inaalagata kundi ang inyong kung ano yung mahuhutot sa inyo, kayo kabahan na. Kayo magbalot-balot na mga magulang at mga kapatid sapagkat yan ay pastor ng demonyo. Manluluko yan. Sabi ko nga sa mga kapatid natin, kung napatunayan nilang ganyan tayo, lumayas na sila, no? Yan nga po. Tapos pamalita nila tayo. Kaya lang, mamamalita yung mga kapatid. Hindi si Kains yung, mali magbalita yung si Kains yung. Kains yung? Ano yan, isang-sangadila. Aba,
tinanggap naman ni Dato yung balita. Ang sabi ni Dato, marami raw akong kasong isapa. Yung naniniwala sa sabi-sabi. Yun na yung binalita ni Kaiso sa kanya. Pinaniwalaan naman. At hindi naman tayo dapat magtaka, kapatid Nel, sapagat makatanggap man niya ng balita, hindi naman niya mapipick up na maintindihan kung ano yung ibinabalita natin. Oo, dahil sinabi mo sa istasyon, paharap mo siya mismo, hindi niya maintindihan. Siguro natutupad yung sinasabi sa Biblia. Mabuti, I-play. Isara natin muna sandali ang ating pag-uusap tungkol dyan sa tanong na yan ng ating kapatid. Yun nga po. Ang isang pagkakakilanlan sa sinungaling nagdaragdag sa nasa Biblia. Tandaan mo yung kapatid. Ikalawa, matako sa pera. Tama. Yan. Tuloy po natin yan sa ibang pagkakataon. Kapatid na mga kasinungalingan ni Ginoon Dato. Ikaw ba mapagpigil o mapagpuot? Sige. Mahinaw ng pag-iisip. Hindi mahinaw ng pag-iisip mo. Sino nagsabi sa'yo? Na hindi mahinaw ng pag-iisip ko. Ikaw hindi mahinaw ng pag-iisip. Biro mo yung social security, Social Exchange Commission. Securities and Exchange Commission. Di pa dalos-dalos kanya. Hindi, baka binago na naman ho ngayon. Ano ang pangalan nun? Anong araw, Buro de Comercio? Noon. Pagkatapos naging Securities and Exchange Commission. Since then, up to now, it is Securities and Exchange Commission pa rin. Ay baka social security na ngayon. Hindi, si Dato hindi mahinaw ng pag-iisip. So, kag bilang ng parents salita social security, Social Exchange Commission. Okay, before we continue mga ka-youthi, dahil may mga pangalan po na mention dito. At sa first part din po nasabi po nung host, kung narinig niyo po kanina yung audio, yung original po kasi na nag-upload dito si Mr. Felix Moore, nasabi niya nga po na ang nagsasalita is si Brother Maning Manzanilla or something like that. It's my first time hearing that name mga ka-youthi. So sa mga tagapakinig po ng DZME dati, dito nga po sa programa ni Brother Eli na radio show niya nga po na Ang Dating Daan, sino po si Maning Manzanilla? Buhay pa po ba siya ngayon or siya pa po ba ay active po na member ng Church of God or siya lamang ay parang co-host lamang po ni Brother Eli dito po sa kanyang programa. At na-mention din po si Mr. Dato. So sa totoo lang po mga ka-youth, marami po sa mga references na ito. Sa palagi ko po kasi it's either late 80s po ito or early 90s. Batang-bata pa po ako noong mga panahon na yon. Sana po ay makomment niyo po kung sino po itong mga tao po na involved like si Mr. Dato. Kasi I think my guess is itong si Mr. Dato ay isang pastor or minister din po siguro. I don't know what church he belongs to, pero parang may radio show din po yata. So katulad din po ito na ginawa po natin the last time, na kung saan si Brother Eli ay nagbigay ng reaksyon sa kanyang radio show din versus Mr. Bularan naman nun, ni Kabularan. So ito naman po versus Mr. Dato. At ako raw ba naman ganito, yung umpisa niyan, maganda kapirasong rewind dyan yung ba sinabi, ang obispo nararapat na asawa ng isang babae lamang ikaw ba, Soriano, may asawa na. Bakit? Kaya mo bang patunayan lahat ng obispo may asawa? Hindi mo naintindihan yung binasa mo. Ikaw ang pabigla-bigla ng isip. Kapatid naman Pakinggan niyo, basahin natin yung binasa niyang talata. Kaya itinanong sa akin kung ako raw ba may asawa na pakinggan nyo, sa isang talata ng unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1, ganito ating mabasa. Pakinggan nyo mga mahal na kabayan. Ito po ang sinasabi. Tapat ang pasabi. Kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Ayan, nung basahin niya, umpisa na yan, dapat nga ikaw ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Ikaw ba Kaele, meron ka na ba asawa? Bakit?
is being married a qualification for you to be a bishop? Ikaw ba yung nasa sarili mo dato? O hindi dato, dato lang. Eh, kung si Enrile, tinatawag ng Jaring Enrile lang eh. Hindi man lang reklamo si Enrile, kapatid naman eh. Ito naman, hindi mo lang tinawag ng kadato eh. Nagre-reklamo na. Eh, hindi ka naman dapat natawagin kadato eh. Baka mamaya eh, kadudugto mo ng maging kakaya. Masama yun. Kapatid, huwag ka mabibintang na ako'y naglalapastangan dahil hindi ko sinabing kadato. Kaya sinasabi mo na yung dapat na ang obispo'y walang kapintasan, asawa lamang ng isang babae, hindi mo naintindihan lang ito. Akala mo, bawat obispo dapat may asawa. Kung magpakita ako sa iyo ng obispo walang asawa, at ang pagka-obispo pa'y hindi mo kayang pantaya kahit kapiraso, walang asawa. Kaya hindi mo naintindihan itong binabasa mo. Ngayon, meron pa siya sinabi, kailangan na mapagpigil. Ikaw ba kayo mapagpigil? Nalalabas niya, hindi ako mapagpigil. Hindi mahinaw ng aking pag-iisip. Naisaksak niyo na ba? Sige, thank you. Ito po, tuloy natin. Na maging obispo ay mabuting gawa ang minamnasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Mamo na, brother. Ikaw ba Eli, may asawa ka na? Bakit mo tinatanong yan? Dahil by implication, ang paniniwala mo dato, pagka walang asawa, hindi pwedeng obispo. Yan ang katangahan. Pakinggan mo, magbabasa ako ng obispo walang asawa. Ni hindi naligaw ring obispo rin. Pakinggan nyo sa unang Pedro 2:24 hanggang 25, ganito ating mababasa. Basa. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw. Tatapat ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Sino yung pastor at pangunahing obispo, kapatid? Walang iba Jesus. po kundi ang Panginoong Heso Kristo. So, I am guessing siguro, parang katoliko po ba ito si Mr. Dato, Kadato, mga ka-U3? Dahil he is saying about, po yan, yung konsepto po kasi yan is celibacy, yung hindi pag-asawa ng mga pare, ng mga obispo, ng mga church leaders, and of course with the thinking na mas nakakapag-focus po sila. Yan po ang paniniwala. I would say, I think around one millennium ago, doon po nag-start yan. Kasi prior to that, may mga asawa naman po ang ibang mga church leaders. That's what I know. But going back, I have to agree, of course, na kapag ang tao ay walang asawa, mas nakapag-focus sila. At depende din po kasi sa tao yan. Hindi naman po kasi kesyo tayo ay merong kakayahan mag-reproduce. Dapat na tayo mag-reproduce. O may kakayahan tayo umibig ng isang babae. Dapat ay mag-asawa na po tayo. In fact, marami po sa mga great po na achievers sa siyensya, mga scientifico po, ay actually mga celibate po. Kung di po ako nagkakamali, si Mr. Newton, si Nikola Tesla din po, ay sinasabing asexual. Wala pong sexual po na desire. Hindi nagkaroon ng asawa, hindi nagkaroon ng mga kaliguyo at iba pa. But anyway, so let's continue here. May asawa ba? Wala po. Ikaw naman, kala mo basta obispo. Kasi sanay kayo sa mga obispong matatakaw sa asawa Ako, maraming sasabihin obispo, matatakaw sa asawa. Yung obispo ng Mormon, di ba? Yung obispo ng Mormon, napakaraming asawa Yeah, polygamy, nating makita. Polygamy. At yung sumunod pa presidente, biro mo 48 babae, paano ngayon yun? Hindi ba kayo naniniwala dyan? O ayaw nyo maniwala, bibigay sa inyo ang mga dokumento. Dito sa ating bansa, marami mga obispo. Mga obispong Pilipino. Obispong Pilipino, marami ring asawa Nako. Dahil kung alam, 3. Ang alam ko, personally, alam ko 3. Maraming asawa talaga.
Buhay pa yung asawa, pinapalitan na, nanliligaw na eh. Si Kapayaman. Aba, Oh. Hirap dun sa iba eh. Hindi mo naintindihan yung binabasa mo, kapatid. Hindi totoong lahat ng obispo'y dapat may isang asawa. Kundi, ang sabi, ang obispo dapat asawa ng isang babae lamang. Ibig sabihin, kung mag-aasawa ka man, dapat isa lang. yun. Pero pwede na wala kang asawa. Magiging obispo ka. Ano, kapatid naman eh. Maliwanag ko yan. Tuloy natin ang kanyang kasinungalingan. Wala pa, no? Sige. Mapagpigil. Ikaw ba mapagpigil? Oo, hindi ako mapagpigil eh. De, buisit ka eh. Akala mo ba eh. Oo. Mapagpigil ka ako eh. Tuloy natin. Nagpipigil Oo, pa. mapagpuot. Hindi ako mapagpuot. Pagka sinasabi ko mali mo, hindi ako napupuot sa'yo. Ako'y walang kinapupuotan tao. Tatandaan mo yan. Ang kinapupuotan ko, yung maling gawa ng tao, yung lalo na yung mangangaral na nanluluko. Yun ang kinapupuotan ko. Pero ikaw mismo, hindi. Pag nagkita tayo, pakakanin pa kita kung gusto mo eh. Pero hindi ko sinusumbat. Hindi kagaya ng sinasabi ni Insyong na pinakain ko raw siya ng pansit, sinumbat ko, kontik pa raw siyang mamatay. Kalokohan yun. Siguro, kaya ka kontik mamatay, hinatake ka sa dain ng nilamon mo. Ano? Ang daing kumain dun eh. Pag si Manoli kumain eh, hindi man nagreklamo sa akin na siya kontik nang mamatay. Siguro, tinutuo mo lamon, kaya nagkontik ka nang mamatay. Ha, Insyong? Tandaan mo, sasagutin din kita. Mga kababayan, ano? Ito pong programa ang dating dahil pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, hindi maiiwasang sumagot kami sa mga maling paratang ng ating mga mangangaral na kababayan. Sapagkat lalabas na para kaming tumatanggap ng sinasabi sa amin if we are not going to answer. Because sometimes, silence means acceptance according to others. Sa akin, hindi totoo yun. Pero, but because yan ang naging kaugalian na when you are silent, you are accepting what they are... Silence is guilty. What they No? are... Sabi nila. Imputing on you. Kaya kailangan kami sumagot. Hindi totoo na... Ano sabi niya, yung ano raw ako? Kasi ako mapagpigil. Mapagpigil po. Mapagpuot. Ako, kinapupuotan ko yung kawalang hiya at kasinungalingan ng kapwa-tao. Pero yung tao mismo, yung kanyang personal, hindi ako galit doon. Pakinggan nyo, sa Roma 1.18, masama ba yung magalit sa mali? Pakinggan nyo. Roma 1.18. Ito hindi nyo binabasa, nagbabanal-banalang kasi kayo yung mga plastic. Pakinggan nyo. Sapagkat ang puot ng Diyos. Pakiulit mo kapag naman eh. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. Kita mo, yung Diyos na pupuot sa kasamaan at kalikuan ng mga tao. Hindi siya napupuot sa tao, kundi sa kalikuan at kasamaan ng tao. Yung bampuot ng Diyos, masamang gamitin ng tao. Pakinggan nyo sa 13:4 ng Roma, ganito nakasulat. Babasa po tayo ng talata. Roma 13:4. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kita mo na, yung mga gumagawa ng kalokohan, yung ministro ng Diyos ay tagapaghiganti sa ikagagalit ng gumagawa ng masama. Kaya hindi masamang mapuot doon sa kawalangyaan ninyo, mga pastor na mandaraya. Kaya yung sinasabi ko na yan pati yung pansit na sinabi ng Insyong na chismoso sinagip mo sa on the air, biro mo. Pati ba naman yung pansit, hindi ko naman sinusumbat yun nasabi ko lang na mahal ko nga ang aking kaaway. Kahit na ako inaaway ni Ka Insyong,
Pag nakikita kami personal, pinakakain ko pa siya. Pero hindi ko sinusumbat ko. Hindi naman lahat ng pagsasalita, kapatid naman pag sinabi mo na ba yung nagawa mo, nanunumbat ka na? Hindi po. Kung ganun hindi katakot-takot ang sumbat ng Diyos sa Biblia kung ganun ang mangyayari. Minsan may pinakain ng ating Panginoon Kristo, inulit niya yun. Oo, inulit niya. Ba't kayo nandito? Kayo ba nandito dahil sa mga himalang aking ginawa o dahil sa kayo nabusog ng tinapay ng pakainin ko kayo? Nanunumbat ba si Kristo? Hindi po, nagpapaalaala lamang siya. Ikaw kainsyong. Matuto ka lang mabuti ugali. Huwag kang chismoso at chinismisan mo pa yung mahinang pumake up Ang na-pick up katakot-takot din kasi nungalingan. Kala nyo ba'y tatantanan ko kayong dalawa? Gusto nyo, humanap pa kayo ng kakampi nyo, hindi ko aatrasan kayo Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo. At totoo, kung gusto nyo, humanap kayo ng kakampi nyo. Kahit saan tayong radyo makarating, sasagutin ko itong mga akusasyon ninyo. Anong pagsasabihin mo ng luluko ko, Dato? Magdahan-dahan ka ng luluko ako. Wala pa akong nilulukong tao kahit sino. Napatunayan ko na yan. Ako'y dinimanda ng istapa nung mga taong masama ang isip. Pero napatunayan ko sa harapan ng hukom ang hindi ako estapador. Gusto mo, bibigyan kita ng record ng Court of Appeals? Hirap sa iyo makagawa. Kasi hindi nyo na kayang tutulan yung sinasabi kong aral, dinadala nyo sa kaso. Kung gusto nyo, pag-usapan natin yung kaso ko. Mga kayuting, naalala ko po yan, yung about po sa estafa. Kung di po ako nagkakamali. I think yung issue po niyan is yung sa bouncing checks din po yata Yung isang debate po na maalala ko po na nabigyan po natin ng reaction, if you still remember, versus JW naman yun But the last part ng kanilang debate, ayun po yung na-bring up, yung patungkol nga po sa mga kaso ni Brother Eli. And Brother Eli is saying here na napatunayan niya na po yan and he has the documents, especially coming from the Court of Appeals sa CA. So worth noting po para sa akin yung nasabi po ni Brother Eli na dahil hindi nila ako matalo kumbaga sa mga doktrina o sa mga aral, kaya tinitira nila si Brother Eli sa kaso. So anyway mga ka-U3, let's continue. But so far hindi ko pa po nagigets po talaga yung background po ni Mr. Dato and si Ensyong. But anyway mga ka-U3, please comment below if you know these people. Kapatid naman pwede nang pag-usapan yan dahil tapos na yan Tapos na yan. Nung araw na hindi pa natatapos yan, hindi ako nagdi-discuss yan sapagkat bawal. Sub-judice yan, tawag dyan ng bata. Bawal na pag-usapan yung kasong nasa korte. Pero tapos na yan, inabsuelto na ako ng Court of Appeals. Idadaldal ninyo yan. Palibasa, pareho kayong TANG. Hindi ko pa tinutuloy, Huwag ka magpaparata. Pareho kayo Si Insyong at saka si Dato. Tuloy po natin. Mahinaon ang pag-iisip. Hindi mahinaon ang pag-iisip mo. Mahinaon. Kung di mahinaon ang pag-iisip ko, dinimanda ko na kayong dalawa. Kala mo ba? Mahinahon nga. Si Kainsyong, kayang-kaya ko i-demanda yan. Dahil siya pala, pag na-demanda, titigil na raw siya mangaral. Sabi ni Insyong, ikaw, pag na-demanda, titigil na akong mangaral. Si Pablo, dinimanda ng katakot-takot ng demanda, hindi tumigil mangaral Kasi, mali ang demanda. Hindi naman lahat na nagdidemanda, tama ang dinidemanda. Ikaw kasi, Insyong, chismoso ka. Sukat ba naman puntahan mo yung milyonarya roon na sinungaling? Sinungaling yung milyonarya na nakausap mo. Baka akala niya makukuha. Akala mo, sabi mo baka akala niya makukuha niya at maguguyo niya. Yung milyonarya? Ayun matalino pa yun. Wise pa sa demonyo yun, makuha mo Insyong yun. Siguro nanginginig ka sa pera ng milyonarya, pero tiniwalag namin dito yun dahil walang hiyang tao yun di ba? Bigyan natin ng daan ng ating himpunan. Sino kaya? Milyonarya. Wala naman ako sinasabing pangalan mo. Kung mo nasabi ko, mayroong mga tao na nagsasabi ng pugutan ng ulo. Sinabi mo, hindi ikaw nagsabi. Bakit ka nasektan? Hindi ikaw kumain ng sili, ikaw na nga. Sino nagsabi sa'yo na hindi mo sinabi? Sinabi mo sa DCMM, sinabi mo, harapan kay Maning mo sinabi. Tama ka ba naman Tama. Kaya ikaw ang nauna, sumagot man ako. May president. Ikaw ang nauna Alam mo, pag kinalaban mo si Maning, ako kalaban mo dahil ako nangunguna sa samahan ito. Kaya nang sinasabi ko sa'yo, Dato,
may command responsibility ako eh. Pag kinalaban mo si Maneng, at yung sinasabi ni Maneng na galing sa akin, pinuna mo, aba, ako ang haharap kayo. Ganyan ako kung makipaglaban sa pananampalataya. Ito na may laban ng pananampalataya. Tuloy po tayo. Kung makato'y guilty ka, sinabi mo Sino guilty? Sino guilty? Pagka ba sinagot mo yung maling akusasyon, guilty ka? Sino mo, ikaw, gumagamit ka ng English, hindi mo yata naintindihan, kaya yung social security, yung Security Exchange Commission. Security and Exchange Commission, Social Exchange Commission, sabi mo. Baka naman talagang nabago na ho. Kayo naman baka talagang nabago na ang pangalan. Hindi, sinasabi ko sa'yo, Maneng, nung araw, nung panahon ng, Buro de nagkastila, Comercio. yun ang tawag doon, Buro de Comercio. Bureau of Ayun. Commerce. Ano ba yung Buro de Comercio? Yung nilalagyan ng kaunting asin, ang pagkatinawag sa Tagalog na Buro. buro. Ibig sabihin ng Pero sa Kastila, ang buro ay Euro. That is Bureau of Commerce. Yep. Yan ang patalaan nung patent office yung ng mga mga patalaan ng mga komersyo nung araw. Korporasyon. Ngayon, pinalitan Kumpanya. yung Bureau de Comercio ng Securities and Exchange Commission nang tayo masakop nang galing sa Aremica. Ayun. Sasabihin mo, social 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 Security. Securities Commission. Ikaw Tapos sasabihin mo, kung sumagot ako doon sa pinagsasabi mo, guilty ako. Naintindihan mo salitang guilty? Gagamit mo hindi mo naintindihan Tuloy po tayo. Ano pa? Mahusay. Meron kang kahusayan na nahuhuli. Oo, mahusay kapatid. Alam mo, ang Kristiyano, mahusay talaga. Pakinggan mo ha. Sasabihin mo, mahusay ka ba? Sabihin mo, Suryano, mahusay ka ba? Oo. Sasabihin ko ito, hindi para magyabang ha. Kasi tinatanong mo Sabi, kailangan mo mahusay. Tingnan ninyo, sa Timoteo 1:7, ganito nakasulat sa ikalawang Timoteo. Sabi mo, mahusay. Talaga ang Kristiyano, lalo na mga aral, mahusay. 1:7 ng ikalawang Timoteo. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. O, kita mo na, kahusayan. Kaya ako, kahit Ilocano, pakinggan mo kung magsalita, kung mahahalata mo kung Ilocano. Ha? Naimbagarabi kayo, amen. Ha? Hindi, doon, mahahalata mong hindi ako Ilocano. Pero, marunong ako magsalita, mahusay ako magsalita ng Tagalog. Ikaw kung magsalita ng Tagalog, nainis akong pakinggan. Tapos tatanungin mo kung mahusay ako. Kung gusto mo, kahit saan daan, haharapin kita. Magbukasan tayo ng Biblia kung sino mahusay. Magsalita tayo kung sino mahusay. Pareho tayong magdala ng damit kung sino mahusay. Kung saan mo gustong daanin, si Kain Siong. Ano sasabihin mo walang buntot si Soriano? Gusto mo kahit sabid, lalabanan kita. Ha? Hirap dito sa dalawang chismosong mangara. Alam mo ba kahit yung sabid? Pagtanong mo sa matatanda nung araw ko ano yung laban sabid. Pag natalo mo ko, wala nga akong buntot. Tuloy po natin. I'm smiling kasi nga, syempre, parang napepersonal si Brother Elian na nagkakahamunan po. But I like what he said on the idea of excellence, mga ka-U3. And siguro po kasi sa kultura po ng Asyano, kapag tayo po ay medyo may confidence, may kahusayan, some people would mistake confidence as being arrogant. But the reality is, iba po kasi ang confidence yung alam mo na what you do and what you can do is good. You can perform well. Iba po kasi yung binibigay po na kumpiyansa na yun sa sarili mo at sa pwede mong gawin. Pero hindi po ibig sabihin nun arrogante na po yung isang tao. Pero sa kultura po kasi ng Asyano minsan, parang ayaw po natin yung mga tao na may self-confidence na po. Yung alam nila sa sarili nila na meron silang kakayahan. So kaya ang marami po sa atin, ang ginagawa po natin kapag pinupuri, for example, galing mo ng husay mo naman. What we say, ay, di naman. Hindi, nagmana lang ako sa'yo. Sa Western na paninaw, hindi po masama ang confidence. Siguro dahil po, mas focus po sila sa pagiging individualistic, kaya po siguro ganun. Na kumbaga, wag kang mag-stand out. Yun naman po ang perspective ng mga Asian, ng mga ka-U3. Kundi na, Kyle yan sa Biblia pala, yan lang ang iglesia na katotohanan. Yung nasa Biblia, yan ang pasukan. Pumasok ka na, sige ba? Mapagpatuloy. Ano ba yun? Nag-jump?
Ha? Baka nag-jump dahil, ha? Inuulit lang niya. Nasagot na ba natin yun? Sige. Sabi, kung gusto ko raw pumasok, saan ako papasok? Sa inyo, Kadato? Pagpasok ko dyan, retrogressive ang labas ko. Biro mo, papasok ako dun sa hindi umuunlad na iglesia. Kawa-awa naman tayo, no? Kapag naman Ay, ganun niya. Oo, iglesia hanggang dun na lang. Kung 13 miyembro, bukas 12 na lang. Mahirap naman yun. Kaya alam mo kasi yung iglesia sa Biblia, hindi retrogressive yun. Baka naman yung kanyang kasamahan doon dumami ng miyembro. Hindi. Kilala ko mga miyembro niyan. Sa Angeles, kilala ko mga miyembro niyan. Lumipat na kayo iba rito sa atin. Oo, kilala ko yan. Nung araw pa, nung buhay pa yung umpisan dato. Talagang dominador ba yun? Kapag naman yung tatay niya yun. Tatay? Ito yung litrato niya. Oo, kilala ko yun nung araw yun naglaban sa Angeles ang panig na ito at panig niyan. Hindi dumating si dato At pinadala tape Oh, 1975 nang kami magkaharap doon ng mga pastor ni Dato sa Angeles City. Hindi dumating si Dato, pinadala tape. Paano kakalabanin yung tape? Oo. Kaya ako naniniwala yung pinagsasabi mo na yan, kaibigan, mali yan. Mali. Tuloy po natin. Imbis na pupunta ako rin, narinig ko ata yung sinabi ni Miguel, pinakain mo ron ng pansit, pinupugtas mo po. Yun lang pagkain, pinupugtas mo, yun pa magpatuloy ka, hirap yan. Kita mo na yan. Biro mo, ikaw maniwala kay Insyo. Alam mo naman, chismoso yan. Kapatid naman yun daw pinakain ko ng pansit, binobroadcast ko pa. Nung ba si Christy magpakain ng tinapay? Okay mga ka-U3, ayan, dyan naman po nagtatapos ang ating isang special episode. Hindi po ito lagi, it's very rare for us to react to an audio file, lalo-lalo na po sa isang classic po na radio show. Kung maalala niyo po the last time, ang pinakauna po natin ginawa is yung very classic po na show, ang This is Manolo Pavis and the Genius Family. Ayan po yung una po nating audio clip na binigyan po ng reaction. And the last time, meron din po yung Brother Eli versus Kabularan, at ito na naman po versus Mr. Dato. Honestly, hindi ko po talaga alam yung simbahan po ni Mr. Dato, pero ang nangyari po kasi sa audio file na ito is sa first part, sinagot ni Brother Eli yung isang tanong, siguro through a letter na sinend daw po mula sa kabanatuan, and the question was about bulaang propeta. So yun po yung nangyari po sa kanyang show ni Brother Eli, maybe 1/3, and then the 2/3, ito naman po yung pagsagot niya kay Mr. Dato nga po. So sa mga kaani po ng relihiyon po ni Mr. Dato, sana po makapagbigay po kayo ng komento rito, dahil ang information lang na nakuha natin based on this audio file is si Mr. Dato ang kanyang papay, si Mr. Dominador Dato na taga Angeles City, and yung pagka-describe ni Brother Eli, retrogressive daw yung kanilang relihiyon. So kaunti lang po yung membro. They have a radio program too, and then inaatake nila si Brother Eli, and according kay Brother Eli, they're just responding. So ang pag-atake po kay Brother Eli ay sa estafa, sa mga kaso. Actually, I was thinking more of the biblical things, pero yun nga po, medyo ang pagsagot po pala sa programang ito ay sa mga pasaringa na personal kay Brother Eli. Pero gusto ko lang po i-recap kaunti lang po, sa first part, dahil issue po ng bulaang propeta, ang sinasabi ni Brother Eli, number 1 is yung nagdaragdag or nagbabawas sa mga sinasabi ng Biblia. Ang isang halimbawa nga po na na-mention dito, together with the co-host Mr. Manzanilla, ay yung abulayan, for example, ng Huwebes, instead of only on Sundays, for example. At ang pangalawa naman na, kumbaga, sign na ang isang pastor ay hindi sa Diyos or isang ang bulaang propeta is yung merong matinding pagmamahal sa pera, sa salapi. At binigyan din ng distinction ni Brother Eli na magkaiba ang isang pastor na nangangailangan ng salapi kumpara sa merong pag-ibig sa salapi, mga ka-U3. So ano pong masasabi niyo sa isang audio clip na naman po na nabigyan natin ng reaction? Bitin po ba? Ako, na-miss ko yung pagiging aggressive ni Brother Eli, lalo na sa radio show. I think he's really, really aggressive and combative, kumbaga. If you know these people,
people, Insyong, Mr. Datu, Mr. Manzanilla din po, kung siya po ay member pa rin po ng Church of God or if he is still living, please comment below dahil interesado po akong malaman yung mga characters na po na yan. And as always mga ka-U3, if you like these kinds of contents, religious content, preaching, Bible study, ayan, subscribe kayo, libre lang po yan. At kapag subscribe ka na po, you can watch these videos here, playlist na naman dito, and press thumbs up para po ma-recommenda pa sa YouTube. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!